The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus was driving out a demon that was mute. And when the demon had gone out, the mute man spoke, and the crowds were amazed. Some of them said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man fully armed guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa isang kapilya sa baryo, habang nagmimisa ang pari, biglang lumabas si Satanas. Imagine yung kanya mukha. Nakakatakot, tumutulo ang laway, nakalabas ang pangil, nanglilisik ang mata, meron pang buntot, meron pang dalang sandata. Tinakot niya lahat ng mga tao at nagtakbuhan. Pati yung pari tumakbo palabas ng kapilya, except sa isang lalaki. Nakaupo, senior citizen, 60 years old, malakas pa, kaya pa tumakbo, pero andun lang, kalmadong-kalmado. Nilapitan ng demonyo, tinakot, binugahan. At tanong, "Hindi ka ba takot sa akin?" Tumingin yung lalaki, sabi niya, "No, di ako takot sa iyo." "Bakit naman?" Sabi ng lalaki, "Kasi, alam mo, yung asawa ko, yung misis ko, ay kapatid mo. My wife is your sister. Alam ko ang lahi niyo, kaya hindi ako takot sa iyo." Mga kapatid, totoo ang kasabihan, lamang ang may alam. Lamang ang may alam. Kaya nga sa Ebanghelyo, ang ating Panginoon ay inakusahan na nagpalayas ng demonyo sa pamagitan ng kapangyarihan ng demonyo. At siya hiningan ng tanda kung saan nanggagaling ang kanyang kapangyarihan. Pero maganda ang sinabi ni San Lucas, the evangelist. Ang sabi niya sa Ebanghelyo, but he knew their thoughts. Alam ni Jesus kung sino ang demonyo. Alam ni Jesus ang laman ng isip ng tao. At alam ni Jesus kung sino siya. Lamang ang may alam. Kaya sa buhay natin, maganda kung alam natin sino ang kalaban natin. Know your enemy. Know the devil. Maganda kung alam natin kung sinong kausap natin. At maganda kung alam natin kung sino tayo. Sabi nga sa ancient Greeks, know yourself. Ang maganda sa sinabi ng ating Panginoon dito sa dulong bahagi ng Ebanghelyo,
Kung ang pagpapaalis ng demonyo ay hindi galing sa demonyo, ito ay nanggagaling sa daliri ng Diyos. If it is by the finger of God, then the kingdom of God is upon you. Kaya nga, may panyaya ang ating Panginoon na dapat alam din natin sa dulo ng Ebanghelyo, whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. Alamin natin kung sinong sinasalihan natin. Alamin natin kung sinong kinakampihan natin. Team Kristo o Team Demonyo? Pagkasama natin, kakampi si Kristo, alam natin kung anong ating trabaho. Pagkaisahin ang tao. At kapag tayo na may kakampi ng demonyo, alam din natin trabaho natin. Maghasik ng kasamaan, paghiwa-hiwalayin ang tao at ang Diyos. Kaya mga kapatid, alamin natin ang maraming bagay sa ating buhay. Lamang ang may alam. Kilala mo ba yung katabi mo? Kilala mo ba yung asawa mo? Kilala ba natin ang iboboto sa Mayo? Kilala ba natin ang nagpapatakbo sa ating lipunan? Kilala ba natin ang ating sarili? Alam ba natin ang Diyos na gumagalaw sa atin? Tandaan, lamang ang may alam. Anong alam mo?